natin ang Panginoon. At kumamay ka ng tatlong tao, sabihin mo, the harvest has come into your life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti mo sa aming buhay. Tunay at ganap ang iyong salita. Ikaw ang naging kalakasan namin. Ikaw ang nagbigay ng magandang pagpapala sa amin. Lalo tigit ikaw ang dahilan kung bakit kami may buhay, merong direksyon, kung bakit kami ay masaya at maligaya araw-araw na gumigising ng merong pag-asa, punong-puno ng kagalingan, punong-puno ng iyong mga salita na siyang aming pinanghahawakan. Salamat rin po, hindi kami napapagod araw-araw. Ang bawat araw na aming ini-spend ay araw ng kagalakan sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, thank you for all the things that you have done for us. I also acknowledge the power of the Holy Spirit in our lives, as well as the angels on assignment that are ministering unto us and taking care of us. Salamat po, Panginoon, at sa iyo lamang po ang mataas na papuri, maluwalhati ka sa aming pag-uusapan ngayong gabi. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Sa munang malakas na hallelujah! Dalawang malakas na glory, glory! To God be the glory. Amen. Praise God. Sige po, salamat sa inyo lahat. At ngayon ay huling Wednesday natin for the month of, October. Sabihin mo, Merry Christmas! Okay, ngayon nagdiriwang sila nung kanilang, Okay, anong diwata? Diwali. Praise God. At ang mahalaga, tayo lahat ay nasa presensya ng Panginoon. Amen. So, sino dito yung mayroon ng napanghinayangan na opportunity sa buhay? But before that, kailangan malaman nyo muna ano ibig sabihin ng opportunity. Kailan mo malalaman na isang bagay ay opportunity sa'yo? Kapag nangyari na? But some of us, marami sa atin, parang sabi mo, parang meron kang, tanungin mo nga muna yung katabi mo, meron ka bang pinanghihinayangan? Halimbawa, sabi mo, kung sinagot ko sana siya noon. Oh, teka lang, wala pa resulta. Huwag ka munang ba't namumula si Paula? Sabi niya, natural. Di ba po, sabi mo noon, kung sinagot ko na sana siya noon, sana ngayon, mamaya niyo malalaman. Kung yan ba ay napalampas mong opportunity or tama lang na lumampas sa'yo yan. Amen. Sabi mo pa nga sana bumili na ako noon ng lupa. Kasi may pinanghihinayangan ka. Ngayon, di ka makabili. But, opportunity ba na pinalampas yung dati na sana bumili ka na ng lupa? Is that an opportunity na pinalampas mo? O kaya sabi mo, sana noon pa ako nag-abroad. Hindi ngayon na hindi na ako makatakbo, saka ka nag-abroad. Pero, is this something na i-regret mo ba? Or something na ipagpapasalamat mo? Uy, naku, mukhang malakas yung amen sa number 1. Halimbawa, sagutin natin. Amen. Amen, Jomi, sagutin natin. Halimbawa, yung number 1, sayang. Kung sinagot ko na sana, wala pala sayang. Kasi pag may sayang, may panghihinayang na. Pero kapag sinabi mo, kung sinagot ko sana siya noon, sana ngayon ako ay, hindi na single. Okay, may dalawang reaksyon. Either the result will be favorable or the result will be a destruction.
Tama ba? Kasi pwedeng maging dalawang resulta nun. Kung sinagot mo siya noon, hindi mo sana nakilala si ano ngayon. Oh. Yan lang ang kaya ko pong ibigay na example. Yan lang kasi alam ko nabubuhay mga dugo nyo pagka mga ganyan eh. Pero hindi ho lahat ng akala mo ay opportunity na lumampas sa iyo is opportunity. Amen? There are times na ipagpapasalamat mo na buti na lang hindi ka bumili ng lupa noon. Alam mo kung bakit? Kasi kung bumili ka ng lupa noon, ngayon uso ng awayan sa magkakapatid. Buti na lang wala tayong pag-aawayan. Iba nga buti na nga lang wala akong pera eh. Kasi sa pera nag-aaway-away. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wag tayo mag-aaway. Patungkol sa pera. Hindi pinag-aawayan ng pera. Okay, pinag-uusapan lang yan. Amen. Amen. Bawa, gusto mo ng pera, di manghingi ka. Ikaw naman, marami ka, mamigay ka. Ganyan lang kasimple. Hindi natin kailangan labanan. O kaya sabi mo, sana noon pa ako nag-abroad. O kung noon ka nag-abroad, di ka sana nakarating sa Dubai. Kasi noon wala pang Dubai eh. Abu Dhabi lang at saka Kuwait at saka Bahrain. Dahil napanood mo si Aga Mulak na meron palang Dubai, natulog sa ilalim ng Mactum Bridge. Sabi mo, para masarap matulog dun na. Maka-experience nga. Ayan. Kaya ngayon, lahat halos ng panahon, yung mga kaedadan ko lang nakaka-relate dyan eh. Yung mga 19 forgotten. Pero yung iba na-replay ngayon, napanood daw nila. Panoorin nyo kung ano yung itsura ng Dubai noon sa Dubai ngayon. Amen? But praise God, sabi mo sa katabi mo, you are blessed forever. So napakarami pong, ang title natin ngayong gabi is The Great Harvest Opportunity. Alam niyo, ito yung masarap na opportunity. Amen? Yung alam mo kung ano yung inaasahan mo. Yun yung opportunity na masarap asahan. So sa ating pong reading, actually, it should be Luke 14. Luke 14, 16 to 24. Shall we just read it faster po? Tingnan lang natin, ano ba itong kwento na ito? Luke 14, 16 to 24. Ito pong opportunity na ito ay napakagandang opportunity. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo na kung anong mangyayari. Masarap masabi na the best ang opportunity pag alam mo kung ano ang mangyayari. Okay, sige, basahin na muna natin. 1, 2, 3. Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. Sige, hanggang 24. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me.' Another said, 'I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' Still another said, 'I just got married, so I can come.' The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and make them come in, so that my house will be full. I tell you, not one of these men who were invited will get a taste of my banquet.'" Amen. Praise the Lord. Ito po yung kwento ng Great Banquet. Ito, love na love ko tong story na ito. Kasi naranasan ko kasing umattend sa kasalan nga ng prinsesa dito. Ganyan lang naman ang mga invitations. Hindi sabit lang ako noon.
Ang in-invite talaga si Pastora Lily. At nasabit po tayo. Kaya I pray, pagdating nila, meron na namang favor tayong mararanasan. Amen? Sino gusto ng pabor mula sa Diyos? Amen? Galing ho sa Diyos yan. Galing sa Panginoon. So, yung banquet po, alam natin kung anong meron sa banquet. But behind the great banquet, meron ka pang hindi alam patungkol dyan. Amen. Doon sa handaan, sino dito naghahanda pag birthday? Di ba hindi mo lahat inilalabas? Di ba hindi lahat inihahain agad? Meron pa mga nakatabi dyan. So ganun po sa Panginoon. Yung great banquet ng Lord, hindi pa ito lahat na nakikita mong mabuti sa buhay mo. May nakatabi pa, sabi mo sa katabi mo, may nakatabi pa. Amen. Hindi pa lang inilalabas. Baka sobra tayong mabusog. At sa sobrang busog, makatulog. Ha? So, magtsatsaan na lang. Pero ganun po ang great banquet ng Panginoon. Hindi, kaya nga, sabi nung is it 2 Corinthians 2:9? Hindi mo pa nakikita, no eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. Sabi mo sa katabi mo, marami pang nakatabi. At dahil po dyan, pag-uusapan natin, there are 4 great harvest opportunity that we can expect from the Lord. Kaya gustong-gusto ng Diyos na meron tayong opportunity with Him. Number 1 is the encounter opportunity. Encounter opportunity. Alam niyo po, pag pala ikaw ay, sino nga yung mga farmer dito? Yung may mga farm. Yung may mga sibuyasan, kamatisan, kamotehan. Kangkongan. Doon sa likod bahay namin may farm. Laingan, gabi. Yan ang mga farm natin. Sagingan, papayahan, ganyan lang naman mga farm natin, praise God. Ano pa? O sige, ikaw, ano sa'yo? Ikaw, sushi farm. Sushi farm. Okay. Ano nga yung sasabihin ko? Okay, lahat po ng mga farmer, alam nyo ba na the best encounter nila sa kanilang tanim is ang makita na ito'y namumunga. Ako po'y may farm sa pastoral. Isang patayong farm. Isang linggo kung hindi na diligan gawa ng meron kaming recording na uulitin. Sabi ko, Jeremy, namamatay na yung halaman ko. Hindi ko madiligan. At puno ng green screen sa pastoral. Alam niyo po, sa tuwing dinidilig ko yon, natutuwa ako pag nakikita ko may nasibol, yung nasuwi. At talagang nakukyutan ako, kapangit-pangit namang tingnan. Pero dahil nga ina-expect mo, alam mo kung ano mangyayari sa halaman pag may ganun eh. Lalago yun. Gaganda yun. Amen. Mag-multiply yun. Lalago, hahaba, dadami. At pagka yun ay dumami na, may nanghihingi sa akin doon sa likuran. Sabi niya, Pastora, kailan ba ito? Sabi, paramihin muna natin. Mami, next month. Sabi ko, sana next year. Di ba po, the best encounter that the farmer will have in his crops or sa kanyang product is to see na namumunga na. And that is what the Lord wants from us. Yung tinatawag pong encounter opportunity. Ito yung pagkakataon na magtatagpo yung farmer at saka yung kanyang crops. At pag nakita niyang namumunga, grabe yung joy niyan. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba, pag ikaw ay namumunga, grabe ang joy ni Lord. Grabe ang joy ng Diyos pag nakikita niya, paganda ang buhay mo. Palago ka ng palago sa pananampalataya mo. Natutuwa una ang Panginoon. At lalo tigit, kapag ka ikaw din ay nagpo-progress. Deklarahan mo yung katabi mo, sabihin mo, you will grow, you will be in progress. You will move forward, and you will move upward.
no backward. In Jesus' name. Amen. At wala ring pahiga, downward. No downward, no backward. Ang Diyos, pagka sinabing progress, ano ba yung progress? Pag sinabing progress, paganda ng paganda, pakumpleto ng pakumpleto. At yun ang plano ng Diyos sa atin. Yan ang gusto niya. At kapag nakikita niya yun na nangyayari sa buhay mo, hallelujah. Praise the Lord. Kaya napakahalaga po na ma-encounter ng lahat ng tao ang Panginoong Jesus. Kasi ang Diyos, given na yung katagpuin tayo ng Diyos, given na po yun. Pero hindi lahat ng tao gusto katagpuin ang Diyos. Una, alam niyo kung bakit? Hindi niya alam na may Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka yata. Una, hindi alam ng ibang tao na may Diyos pala na naghahanap sa kanila. Sabi mo na, ba't hindi na lang si Lord? Napakatamad naman ni Lord. Bakit hindi ba pwedeng ikaw? Diba? Yun na nga na yung participation natin. Ipapakilala mo, ipapaalam mo, may Diyos po na nagmamahal at gustong ma-encounter ka. But until and unless malaman nila na may Diyos. Amen? Pangalawa, not all wants to meet God. Parang yung katabi mo noon, naiinip. But before that, tingnan nga muna natin ang Word of God. Gustong-gusto ng Panginoon, alam niyo ba na He looks on you at the same time you looked in Him. Acts 17, 27 to 28. Pero basahin niyo po yung Acts 17 from 22. Iigsian ko na lang. Pero ngayon, let's just read Acts 17, 27 to 28. Pero maganda yung 22. Sige na, basahin na natin. Word of God naman yan eh. From 22, anak, hanggang 28. Okay, ready? 1, 2, 3. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, Ano isupagos? Uli. Areopagus. Okay. Ayan, dito mo ma-encounter ang iba't ibang. Joke lang, anak. Sige. Joke lang ba? Okay, ready? 1, 2. I see that in every way you are very Okay, religious. stop ko muna. Si Paul, napunta siya doon sa taga-Athens at nakita niya lahat talaga nagmamahal. They are religious. They're doing things but they're doing it for idols. Okay, not for God. Parang tayo noon, di ba? Ginagawa natin mga bagay pero sa mga idol but not for God. Okay, next verse. For as I walk around and look carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, To an unknown God. Ayan, kasi Now, hindi nila kilala. What you worship as something unknown, I am going to proclaim to you. Amen! Amen! Kasi hindi nila kilala pero gusto nilang magpuri. Pero hindi nila kilala kaya ang nilagay na lang nila, unknown God. Hindi kasi nila alam kung sino yung dapat papurihan. But praise and glory to God, dumating si Maxwell. Dumating si Jet sa Athens. Saan ba yung Athens? Sa Rome ba yun? Sa ating, sa ating Rome. And anong gagawin? Now, what you worship is something unknown. I am going to proclaim to you. Ipapakilala ko sa inyo ngayon. Sino ba itong unknown God? Next verse. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth.
and does not live in temples built by Praise hands. the Lord. Amen. Then, And he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. amen. Meron pa bang hindi nakakakilala dito kay Lord? Ayan o, basahin niyo kung sino siya. Amen. Our God is not served by human hands na parang may pangangailangan siya. Bakit? Because He Himself gives all to men. Hindi tayo ang nagbibigay sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat, pati buhay. Kaya hindi ko ang buhay natin ay galing lang sa mga magulang. Niloob ng Diyos na sabi mo sa katabi mo, pasalamat tayo kay Lord. Niloob ng Diyos mabuhay ka. Amen. Ano pa? Patihin niyo. At lahat ng bagay. Next verse. 1, 2, 3. From one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole world, and he determined the time set for them and the exact places where they should live. Kita mo yan. Yung Diyos pala na pinaglilingkuran natin, dinedetermine din niya na ngayong taong ito pupunta ka ng UAE. Yung iba dito, ang tagal na sa UAE. Huwag mo tingnan yung katabi mo. Next, 27. God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, Amen. though he is not far from each one of us. Alam niyo po, bakit ba ang Diyos hindi agad talagang siya mismo yung humarap sa tao? Pwede naman eh. Pero ginawa yan ng Diyos para daw ang tao maghanap din sa Panginoon. Pero hindi malayo ang Diyos. Nasa paligid-ligid lang. Hindi ba ikaw po? Diba? Sabi niya, He's not far. He is just He is perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. And last verse, 28. For in him we live and move and have our being. As some of our own poets have said, we are his offspring. Amen. So the number one opportunity whenever there is a great harvest is the joy of the farmer to see or to encounter his crops. Amen. And that is encounter opportunity. Number 2 is reconciliation opportunity. Yan. Sino dito mga accountant? Ayaw magtaas ng kamay. Finance ministry. Sino dito nagbibilang? Ano binibilang mo? Okay. Isa po sa ministry ng reconciliation. I'll just give you. Ibig sabihin ng reconciliation, merong hindi tama, itinatama. Pinagtatagpo. Okay? Nire-reconcile. At pag nagre-reconcile, hindi pwedeng isa lang ang gumagalaw. Dapat dalawa. So that's what God has made for us. Pero siya ang nag-first move. Amen? Hindi po lahat ng tao ay reconciled already with God. Amen? Sometimes ganyan din ang farmer. Hindi synchronized na kung ano yung itinanim niya sa unang linya, ay ganun din ang mangyayari sa pangalawang linya. Minsan may nag-aabono na sobra abono dito. Nakulangan ng abono yung kabila kaya payat. Sa katabi mo, kailangan mo na abono. So, anong gagawin ngayon ng farmer? Isa-isahin niya, titingnan niya ano ang kulang dito sa isang halaman o dito sa banda rito. Hindi lahat ng lupa ay pantay. Kaya nga pinapantay, di ba? Magpantay. Pero, sometimes, talagang hindi mapantay eh. Kaya ang ginagawa ng ibang farmer, tinitingnan. Okay, tingnan natin. Ito, marami masyadong tubig na na-absorb kasi mababa yung kanyang location. So, gagawa niya yun ng paraan para ma-maintain lang ang tamang tubig. So, ganyan po ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord.
The farmer works is also to reconcile his crops. Kaya nga nag-aabono siya. Minsan, pag nakita niyang matigas ang ulo, ay, ang ulo ang lupa. Tara naman, katabi mo, matigas ba ulo mo? Bubungkalin ng Diyos yan. Di ba, binubungkal? Kaya minsan parang may pumaano sa... Kailangan pukpukin ka din eh. Pukpukin ang pag-ibig. Amen? So yung yung lupa, binubungkal yon. Pero hindi mo pwedeng bungkalin ng sobrang bungkal. Kasi baka na mamamaya pati tanim mabungkal. Amen? Kaya ganyan po ang farmer. They know how to reconcile with their crops. Fertilizer, they know how to fertilize. He makes sure that he gives and sustain all that he needs in order to make his plant grows, produce crops, and be fruitful. Amen? But on the other side, the crops has to respond also. Alam niyo ba yon? Kailangan yung halaman o yung tanim, ma-adapt din niya kung ano yung tamang environment. Kasi kung ang tanim, tatamad-tamad din, di rin siya mamumunga. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan mo rin mag-response. We know, sa buhay natin, it is God who makes us grow. It is God who makes our life beautiful. Kaya lang, ang gusto ng Panginoon, mag-response ka sa Kanya. Gusto ni Lord ayusin ang buhay natin. Tama po ba? Amen? Amen? Ikaw, gusto mo ba maayos buhay mo? Ba't tayo masumunod kay Lord? Diba, minsan gano'n, Lord, ayusin mo po yung buhay ko. Abay, anak, inaayos ko yung buhay mo, ikaw lang ang hindi maayos. Ayaw mo kasing sumunod. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan mong sumunod. That's how the reconciliation will happen. Amen? Pero kung ikaw nire-reconcile ka, takbo ka ng takbo, paano kayo magtatagbo? Amen? Kaya sa reconciliation, kailangan wag ka ng yung nagpapahabol, pakuripot, ay hindi, paano? Pakipot. Gusto mo rin naman gumanda yung buhay mo, wag ka ng pakipot. Ibigay mo na kay Lord yan. Itodo mo na ang pag-oo mo sa Diyos. Noon, yung mga dalaga nun, di ba? Yung mga pakipot, paayaw-ayaw pa. Anong mapunta sa iba? Gusto rin naman pala. Wala na. Nagpunta na sa iba. Aba, ngayon naman, wala nang pakipot. Ano na? Okay, kaya dapat ingatan natin ang ating generation. Mahalin niyo po inyong mga anak, kung kayo may mga anak, turuan natin sila ng tama at ayon sa salita ng Diyos kung tayo po yung mga magulang. Amen? So in reconciliation means merong mali, kaya isinasaayos. Merong pinagtatagpo. Kaya mahalaga yung una, ano yun? Encounter opportunity. Kasi pag nagtagpo kayo ng Panginoon, panigurado may aayusin ang Diyos sa buhay mo. Amen! Ilan ba yung naka-encounter kay Lord? At the moment they encounter God, naayos agad ang kanilang buhay. Sino una? Si Saul. Nabulag agad siya. Kasi na-encounter niya. Pero ang pagkabulag niya ay nagbigay sa kanya ng matinding reconciliation with Jesus Christ. Kaya hindi lahat ng pangit na nangyayari sa buhay natin means talunan ka sa buhay. Sometimes those things are your opportunity so that you can see clearly the good things that the Lord has prepared for you. Amen. Sino pa? Si Zacchaeus. He was on the right spot nang ma-encounter. Akala mo ikaw, pakalat-kalat ka lang sa Alriga. May naka-encounter sa'yo doon. So, mag-share lang po kami ng gospel. Ay, praise God. Para kasi sa Zacchaeus. On the right spot, nakita siya ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, nakita ka ng Lord. Natagpuan tayo ng Panginoon. Sino pa? Yung lalaking inalihan ng legion.
Di ba, ng Espiritu, na-encounter niya si Jesus. Ano nangyari? Right away, na-deliver siya. Sabi mo sa katabi mo, right away, madideliver ka. Huwag mo nang patagalin. Amen? Kung ngayon yung paglaya, i-allowed mo na maka-move ang Lord sa'yo. Sino pa? Si Mary Magdalene. Napakarami po. Pero lahat naman naka-encounter sa Panginoong Jesus, tingnan niyo po ang kanilang buhay, kung paano sila nagsimula. Hindi agad maganda. Pero ang sabi ng Bible, better is the end of the matter than its beginning. Ibig sabihin, mahalaga sa Diyos, ano yung magiging pagkakatapos mo ng buhay mo dito sa lupa. Kasi marami nagsimula ng maganda, natapos naman na. Parang yung halaman, ang ganda-ganda sa una, nung papahinog na sana, nabulok pa. Amen. Ay, iba naman, bubulok-bulok sa una, pero at the end, napaganda. Bakit? Nakipag-reconcile. Amen. Sabi mo sa katabi mo, makipag-reconcile tayo sa Diyos. It's your opportunity to grow, to learn things about God, and about who you are in Christ Jesus. Number 3 is the restoration opportunity. Ano yung una? Encounter. Pangalawa, reconciliation. Pangatlo is restoration opportunity. Ito yung pagkakataon ng panunumbalik. Ayan. Sino dito may inaasahan na may manunumbalik sa buhay mo? Ano pa kasing panunumbalik yung pagkano, alam mo na yung mga bonus. Diba? Panunumbalik. The Lord will restore your original version. Alam niyo po, ang farmer, ang gusto niya maging maganda ang tubo ng kanyang mga pananim. Tama po ba? Walang farmer, lagi kong inuulit, na walang farmer na nag-expect or nagpatubo ng pangit na bunga. For some farmers, diba, dun sa binasa din natin noon, meron kasing mga fruit, mga bunga na pagka inihalo mo sa magagandang bunga, nakakahawa yung pagkabulok. Pero nakarinig na ba kayo na sa gitna ng mga bulok na bunga, pag inilagay yung magandang prutas o magandang bunga, gumanda din yung mga nabulok? Ha? May ganun kayong narinig sa halaman? Wala, di ba? Ano palagi ang response ng pagka merong bulok at hindi bulok sa isang Ang response ay nabubulok. Wala pang response na mula sa gitna ng nabubulok, nilagyan ng hindi nabubulok, nabuhay lahat. Amen. Pero yun ang nangyari at ginawa ng Panginoon sa atin. In the midst, amen, that's His power. That's the restoration power or ability ng Panginoon sa atin. Alam mo yun, yung kala mo patapos na yung buhay mo eh. Kala mo papangit ng papangit o pasama ng pasama. Lahat parang tingin mo, hindi umaayon lahat ng nangyayari sa buhay mo. But when God is in the center of your life, kung si Jesus ang nakalagay sa sentro ng buhay mong yan, hindi ka mabubulok. Sabi sa katabi mo, hindi mabubulok. Sa mundo, ganon ang response. But with Christ, amen, kaya niyang pagandahin, kaya niyang i-restore ang anumang nawala sa'yo. Marami pong solusyon. Alam niyo po, Panginoon, napakarami niyang solusyon para gumanda ang buhay natin. At alam niyo ba minsan, may solusyon ng Diyos na sa'yo niya lang ginawa. Hindi niya ginawa sa ibang tao yun, sa'yo lang. Sabi mo sa katabi mo, ganyan si Lord. Kaya minsan di mo maikukumpara yung mga nangyayari sa buhay natin eh. Ay, parehas tayo. Ay, hindi. Pagka sa mundo, huwag kayong papayag. Doon sa mga nasa mundo. Sabi nung wala daw bonus. Kasi ilang taon na silang walang bonus. Dumating yung Kristiyano. Sabi ngayon, magkakabonus. Sino kakarating mo lang? Sabi mo ganyan.
Paano mo naman nasabi na magkakabonus? Ang tagal na namin dito, hindi kami nagkakabonus. Nung dumating ka, nagkabonus. Amen. Kasi kayang gawin ng Diyos yan sa buhay mo. Praise God. Sabihin sa katabi mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Lahat may solusyon. Minsan, kaya nga hindi mo makita ang solusyon kasi nga unique yung solusyon na ibibigay ng Diyos sa'yo. Ang problema, tinitingnan mo, sino kaya nagka-problema na ng ganito? Tatanungin ko. Ibang response ng Diyos. Pag ikaw ay nakipagkaisa sa Kanya, hindi ka na mahihirapan sa solusyon na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Minsan, personalize ang solusyon ni Lord sa mga problema natin. Personalize, meaning, para sa'yo lang yan. Sa'yo niya lang ginawa ang ganyang solusyon at sa problema at challenges mo. At hindi na uubusan ang Diyos ng kaparaanan para masolve ang lahat ng ating mga hinaing, ang lahat ng ating mga dalahin. Kaya nga sabi niya, nothing is impossible with God. Posible pa bang pumayat kami? Oo, bakit hindi? Kaya kung sinabing kami, marami kami. Bakit hindi? Basta magsipag ka lang. Magsipag kang maglakad. Praise the Lord. Alam niyo po, all things are possible with God. Katulad ko po kanina, ako ay nanalangin sa Panginoon. Kasi nga, ewan ko ba, napaka-traffic ngayon. Tapos na ba ang Jitex? Anong bago? Ipapatigil ko lang. Ako'y hirap na hirap. Alas 5, maalis na pa ako ng opisina. Dumarating ako 7:30. 5, 6, 7. Sabi ko, Lord, 2:30 na naman ako nasa bus. Ang sakit na ng puwet ko. Di ka naman makatayo. Naiiyak pa kaya ako. Umiihi muna ako. Nag-exercise na ako bago ako sumakay ng bus. Pagka midweek ka ako, nalilate ako. Minsan nahabol ko minsan maabot ako sila Jeremy, nasa baba na, magtatatakbo pa ako. Ayoko naman dumiretso. Basta ayoko dumiretso, gusto ko muna umuwi. Sabi ng Lord, sabi niya, may solusyon naman. Ang tanong, payag ka ba? Sabi ko nga, meron naman talagang solusyon. Mag-metro kaya ako. O, diba? Nag-metro po ako kanina. Aga ko, 6:25, nasa bahay na ako. Isang oras halos. Sabi ko, praise God. Alam niyo po, di ba, minsan, parang i-give up mo na lang yun eh. Sige na, hayaan mo nang malate ako, Lord. Total, yun naman talaga. Hindi. Alam niyo po, ang Panginoon, binibigyan ka ng wisdom and excellent ideas. Sabi mo sa katabi mo, the Lord will give you wisdom and excellent idea. Huwag ka agad mag-give up na, Lord, wala nang option. Hindi, meron pa. Kailangan lang maging willing ka. Kailangan tanungin mo, Lord, ano ba? Basta alam ng Diyos yung desire ng heart mo, amen, na makagawa ng mga bagay sa Kanya. Alam niyo po, noong unang panahon, ganito tayo our desire for God is very small. Say a little prayer, di ba? You just say a little prayer. Magsimba ka lang ng 1 oras. Di ba ganyan yun? Yung nagagawa natin sa Panginoon, maglingkod ka lang ng konti, parang taon-taon, tuwing Pasko ka lang, mingi ng tawad. Yung taon-taon ka lang na mag-confess. But now that you are in Christ, nabaliktad na. Ang dinidesire mo na maging maliit ang mga bagay na nagagawa mo para sa mundo dahil ang gusto mo, marami kang magawa para sa gawain ng Diyos. Kaya naman ngayon, you do greater things for God. You serve God more than the number of hours you sleep. Tama ba? Ilang oras ka na natutulog ngayon? Minsan nasasakripisyo mo pa yung tulog mo, kaya sa opisina ka na lang natulog. Yung mga tulog sa opisina, ha? Bakit tulog yung puyat ho sa Bible study kagabi? Tingnan mo kaya, patulog-tulog sa office, siya pa nagka-increase. Kasi mo sa Panginoon, number 4. Number 4 is the provision opportunity. Ang far
farmer cannot give air to the plants. Tama ba? Wala akong nakitang farmer na bumili ng oxygen at pinahanginan ang kanyang mga halaman. May tangke ng oxygen. Wala. At may nakaganon na mga halaman. Wala, ano pa? Wala rin akong nakitang farmer na may sariling araw. Mapera, may manuka. Nag-create ng sariling, anong tawag sa ganon? Incubator. At wala rin farmer na may nagmamay-ari ng sariling lupa. Ang lupa ay galing sa Panginoon. There is a great provision na hindi kayang ibigay ng mundo na sa Diyos lang manggagaling. Katulad ng halaman na sinusuplayan ng Diyos ng hangin, even ng water. Kahit na nagbabayad tayo ng water, ang tubig galing pa rin sa Diyos. Yung soil and sunlight. This is the provision. Ibig sabihin, provide ng Diyos yan. Sabi mo sa katabi mo, may provision ang Diyos sa'yo. Minsan, ang kulang lang, acknowledgement. Kasi masyadong tinitingnan mo yung magagarbo o yung standard ng mundo. Tingnan mo yung hindi kayang ibigay ng mundo na ibibigay ng Diyos sa'yo. Kaya nga naging famous yung saying, di ba, na pwede kang bumili ng malaking kama, pero hindi ka pwedeng bumili ng masarap na tulog. Meron namang iba nasa maliit na kama habang buhay ng tulog. Ay, habang buhay na tulog. May habang buhay na tulog. Yung nasa taon na. Alala ko tuloy yung bahay ko nung ako ay nagtatrabaho pa sa Maynila. Talagang parang sabi ko, parang pumapasok ako lagi kasi kama lang talaga yung binayaran namin. Up and down para sa taas lagay ng gamit sa ilalim tulugan. Tapos, kung ano yung payat pa ako nun kasi lang ako nun eh. Kaka-graduate ko pa lang. Parang ganito lang yung pinto, tapos may konting ganyan, basta pagpasok mo, kama na. But praise and glory to God ngayon. Kita mo paano tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, grabe ang pagpapala ng Lord. Grabe ang provision ng Diyos. Ibig sabihin, merong nakalaan ang Diyos sa'yo palagi. Amen. Ang problema nga lang kasi ng ibang tao, sa tao talaga nananangan kesa sa Diyos. Kasi nga yung tao madaling makita yung Diyos hindi mo makita. Ngayon hindi mo alam kung may Diyos. Tanong may katabi mo kung naniniwalang may Diyos. Baka nga mas naniniwala siyang may princess eh. Kasi nakikita si princess. Amen? Pero talaga pong ganun. Minsan kung ano yung hindi kayang makita ng ating mga naked eyes, nandun ang pagkilos at provision ng Panginoon. And you know what? One of the greatest character ng Lord, He is a God of reward. Sabi mo sa katabi mo, God of reward. Lahat po ng ginagawa mo sa Panginoon, may kaakibat na reward yan. Hindi yan nawawala ng kabuluhan sa Diyos. Kung yung farmer na po-provide niya lahat sa crops, ano ang return nito? Bunga, great harvest. Yun ay, nakakapagpaligaya sa Kanya. 1 Corinthians 15:58. Kaya ito pong opportunity with God, ito yung opportunity na sure, na wala kang panghihinayangan, na hindi ka magre-regret. Hindi ka magre-regret para sa Panginoon. Therefore, my dear brothers, stand firm. Sabi mo sa katabi mo, wag pa upo-upo lang. Kailangan manatili tayo na nakatayo. Bakit kaya nakatayo ang sinabi ng Bible? Let nothing move you. Always give yourselves fully, not half or partially. Sabihin natin, fully. Buo. Hindi part-time.
Give fully to the work of the Lord. Why? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and what? That He rewards those who earnestly seek Him. So God is a God of reward. He's a God of solution. Alam niyo po, even sa kasalanan, don't you know, pag nagkakasala tayo, ito kabutihan ng Diyos, tandaan niyo po ito. Pag tayo nagkakamali, nagkakasala, God is also making a solution for us to make a way out. 1 Corinthians 10:13 ba? Kaya wala tayong lusot sa Diyos eh. Yung sasabihin mo, Lord, wala po akong naging option. Hindi Ito pa sabi niya, pag nagkasala ka, natetempt ka, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. Anong gagawin niya? He will not let you be tempted beyond what you can bear. Hindi niya hahayaan na natetempt ka. Pero paano pag natempt ka? Anong mangyayari? But when you are tempted, anong gagawin niya? He will also provide a way out so that you can stand up under. Kaya po walang magiging katwiran sa Diyos na wala ho kasing naging solusyon. Nahirapan po ako kasi wala akong makitang way kung paano ko gagawin. Hindi ho. Even kasalanan po yan Sa gitna ng ating pagkakasala, may solusyon ang Diyos. Hindi kanya itatakwil. Pero magagawa mo lang to hanggat may pagkakataon. While there is opportunity. At ito lang ang opportunity na masasabi mo sa lahat ng mga opportunity. With God, there's no regret sa lahat ng mga opportunity. God, walang panginayangan sa Diyos. In giving, you cannot outgive God. In loving, you cannot overcome His love. Why? His love is unconditional. In blessing, hindi mo siya mas mahihigitan. Bakit? Siya ang source. And in joy, hindi ka mas mapapaligayan Diyos kasi siya ang author ng joy. What else is there that you cannot find with God? Wala po. If you want and you need or gusto mo ng harvest, mas gustong-gusto ng Diyos din na ma-harvest ka. To meet God face-to-face is the best harvest ever. To meet Him is the best harvest encounter that we could have. And our experience, di ba, ng glory dito at ng Kanyang presence, kung ano yung na-experience natin with His presence in this place, cannot be compared to the glory that you will encounter in meeting Him face to face. Tayo pong lahat ay magstayo.